Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo. Itong bagong release ng Vivo, ito ang Y18. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. SIM ejector. Itong sync cable o charging cable, ito ay USB Type-C. Freebie na jelly case. Ganito ang itsura pag nakasuot. Sa camera module, safe na di magagasgas dahil yung case nakaangat yan sa pinaka-lens. Itong warranty card at quick start guide. Ang cons, wala itong kasamang power brick pero itong Y18, ito'y supported ng 15 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa standard na 20% at gumamit ako ng 15 watts din na charger. Na full ito ng 2 hours at 10 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Ito na unbox natin, ito yung color na mocha brown. Available din ito sa Wave Aqua. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Ito naman ang itsura sa outdoor. Yung back panel at frame, plastic lang ito guys na acceptable naman kasi entry level lang naman itong unit. Next, boot on na natin. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Ang screen size nito ay 6.56 inch na HD Plus na IPS display. Sa screen, makakapili ka lang sa 60 at 90 Hz sa refresh rate. Ang cons, water drop notch lang ang linagay dito. Ngayon kasi nauuso na kahit entry level ay naka-punch hole screen na rin. Sa iba, di naman big deal. Cons ulit, yung screen to body ratio ay medyo makapal yung bezels na common lang din naman sa mga ganitong entry level. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin natin sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel. Wala itong LED flash tulad ng Infinix at Tecno. Ito ang sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 256 na variant na sa ngayon, for sale ito na 7,099 pesos. 6,099 pesos naman sa 6128 na variant sa Vivo Official Store. Pero minsan mas mura pag merong voucher at naka-sale. Meron din itong memory extension na 8+8 pero ang cons, yung flash memory nito guys ay eMMC. Itong Vivo Y18, ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1080p. Di ko na sinabay ibang lens kasi para sa akin ay decoration lang yan. Next, check naman natin ano-ano ba ang mga features or category nitong camera. Ito naman ang sample ng pictures. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. So video settings ang meron dito ay 720 at 1080p na meron lang 30 fps, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang cons wala dito guys. Ganito ang smartphone na meron video stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear ang quality.
Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times. So sa 10 times, di mo na mababasa halos yung nakasulat. Dagdag details ko lang sa frame flat edge. Sa right side nandito itong volume rocker, sa baba yung power button / on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Sa left side naman ay yung para sa SIM tray. Ito ay triple card slot. Ang pros, ito ay rated IP54. Para sa DAS at splash lang ito guys. Sa ilalim naman itong 3.5 jack, charging port at primary mic. Sa taas nandito itong speaker. Ito ang tunog ng speaker. Sa tunog, medyo matreble na common lang naman talaga sa mga ganitong entry level. Ang chipset nito ay Helio G85 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, brief ko na lang para hindi sobrang mahaba. Pero meron akong full video ng game test, linagay ko sa link sa comment section. So nag-start ako sa phone temperature na 36.5. After ng game test mamaya, check ulit natin ilang percent ang natira sa battery at phone temperature kung uminit ba. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Result guys ay playable ito sa mga game apps na itinest natin. Maganda naman kasi ang chipset na to sa level ng mga entry level. So after 21 minutes ng paglalaro, nabawasan yung battery ng 6% at ramdam yung init sa 44.8. Conclusion, kung Vivo fan ka, malaki ang linevel up nito kung entry level ang usapan. Pero kung Infinix Tecno Itel user ka versus sa ganitong specs at presyo, tingin ko di ka matutuksong lumipat. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing, ako si Kuya Gizmo, a peace.